Bago bumaha rito ng lahar mula sa Mount Pinatubo, masagana ang buhay sa lambak ng tinatawag ding Ilog Pasig. Ngayon, iilan na lang ang nangangahas na magpaaraw dito, gaya ng tropang ito na kung tawagin ay 3 stars. Ang kanilang leader ay si John Paul Yanga, 15 anyos at ipinangalan sa yumaong Pope John Paul II. Yung pong minsan dinadaanan ka ng ipo-ipo. Masakit po yun, yung mga likabok. Kaya dapat po meron ka pong barracks na safe dun po yung mga gamit mo. Hindi, lilipa rin po yun. Naisipan ng tatay ko, wala po kasing trabaho nun. Nag-boulders po kami. Ano pong nakakita siya ng trabaho, nagpahanap siya sa akin na makakasama ko sa pag-boulders. Kaya ako po nakilala yung mga kasama ko ngayon, tulad po si Ariel. Sila naman ang mga pinakamatalik niyang kaibigan. Si Alvin na dinapuan ng polio noong bata pa, at si Ariel ang tanging aita sa grupo. Isa lang ang layunin nila, ang makatulong sa kanilang pamilya. Kaya heto, nagbubungkal at nag-iipon sila ng mabibigat na bato na ginagamit sa malalaking proyekto. Boulders din kung tawagin dito ang sumasabak sa ganitong trabaho. Oh, kumusta na kayo? Kanina pa kayo? Opo. So, ito laging pwesto nyo. Ano, tuwing may malakas na ulan, may mga bagong batong dumadating. Ay, hinuhugasan nyo muna? Opo, para hindi masakit sa kamay. Ah, parang hindi masakit sa kamay. Kasi magaspang. Ayun, oh. Bigat, oh. Tingnan mo si John Paul, oh. Lakas. Sino pinakamalakas sa inyo? Si John Paul? Alam nyo, dapat ganito yung pagbuhat nyo yung nakasquat. Hindi kayo dapat para nagtatanim, dapat ganyan kayo. Hindi ko yata kaya to. Okay, hindi ko na pipilitin. Hirap na eh. Hindi na ako makapangon yan. Ano, kailangan 2 tao yan. Isa lang? Ay. Start up. Napansin ko nga sa pagbubuhat nila, maaari nilang masakta ng kanilang mga sarili. So, imbis na gano'n ang pagbuhat, diba? Gano'n dapat. Ang gamitin nyo ito, yung pampuwersa. Tulad nito. Oh. Diba? So, walang naramdaman yung likod ko. Kasi sabi ko lang wala. Ilang araw na raw silang pabalik-balik dito dahil may order na naman para sa kanilang produkto. So, nakaipon na kayo pa sa 2 truck, hindi lang isa. So, alin ba dito yung inyong bato? Wala po dito dulo din. Lahat yan sa inyo. Lahat ito. 1, 2, 3, 4. Pati po So, marami na kayong tambak. Si Alvin hindi masyado nakakabuhat dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit pag mataas na ang araw,
Siya ang inaatasan para sa isang importanteng misyon na kailangan niyang matupad sa loob ng isang oras. Sa 3 stars lang daw siya hindi nilalait. Hindi ko naman pinapansin na yun, yung mga ginagaya ko, naglalakad. Pero hindi ko naman pinapakita na galit ako. Nagkikilala kami yun sa, sa basketball. Tapos sinabi niya na kung gusto namin mag-boulders. Tinanong ko naman kung ano yung boulders, pag-iipon ng bato. Sumama kami. Yun, 1 taon pa lang yung lumilipas. Si Ariel naman, sumanib sa kanila dahil tanggap siya sa grupo. Kadalasan daw kasi, iniinsulto ng mga unat ang mga katulad niyang kulot. Nagtanggol po ako nila, John Paul. Huwag niyong bubusitin balugo yung kabarkada namin, kanya. Pag binubusit niyo ito, magpapademanda kami. Kung gusto nila mag-borders sila, John Paul, sasama ako. Hanggang matagal ako mag-borders, hanggang magbibinata ako. Para makakatulong ako sa lolo ko. 13 anyos ka na sa kanya. Maagang namatay ang ina ni Ariel. Di naglaon, inabandona naman siya ng kanyang ama. Anong ginagawa niyo ngayon? Tanging lolo na lang niya ang nagparamdam sa kanya kung ano ang isang pamilya. Unat ang lolo ni Ariel, tulad ng kanyang ina. Interview yan! Bingi yung ano niya, yung tenga niyang kabila. Tapos kung pinagsasalitaan niyo lang yung mahina, hindi niya umarinig. Marunong siya magtagalog? Marunong ka magtagalog? Tagalog ka! Tagalog la! 69, iyapin, 69 na. Mabait ba yan? Magana ka ako, ano? Magana ka! Dito kayo natutulog kayong dalawa. Magkahiga kayong dalawa. Doon ka sa taas. Ikaw dito sa baba. Mag-negro. Negro po. Para marunong po ako mag-rap. Pagka tumanganga sa aking payan, tumatagma. Sa tarataduan, ikaw na may gawa. Sa tanghali, tila hard labor na ang gawain ng mga bata. Hindi na halos makakilos ang iba sa pagod. Pero si John Paul, wala pa rin tigil. Sa pagbuboulders, wala pong punan. Ang punan mo lang yan, yung pong pagod. Ano po, dahil sa kahirapan po ng buhay, napipilitan po kami kumayad ng mahirap. Kahit mabibigay yung mga binubuhay. Magaling man sa eskwela, tumigil si John Paul sa pag-aaral noong nakaraang taon lang. Hindi ko naman po pinagsisisihan. Kasi po, talagang mahirap yung buhay. Hindi ko po mapipilit yung mga magulang ko kung wala na po silang pangtustos sa aking pag-aaral. Siya rin mag-isa niya, sabi na, Nay, kung ano, titigil na muna ako. Oo, sige nga ako. Siyempre, naawa din ako sa kanya. Napayak na din ako. Gusto ko rin yung makatapos sila ng pag-aaral. Kaso, talagang kailangan yung tumigil sila. Masipag yan. Kahit pagtanong mo pa dyan, talagang masipag. Kahit hindi mo utusan, talagang gagawin niya. Minsan po ako po yung nagbibigay ng baon sa mga kapatid ko. Kaya po, pag may project sila, bibigyan ko po sila ng pambili. Dahil yung pong kuya ko, isa pong special child, ako po yung tumatayong bilang panganay. Naunawaan ko na rin kung bakit napalapit siya sa dalawang kaibigang naiiba rin sa kanya. Nung sinama ko po sa amin po, napansin nila yung kuya ko. Pero hindi po nila ako inaano. Hindi po katulad ng iba, makita yung kuya ko, naaasarin na po ako. Sila po hindi. Dahil sila po,
mga mahirap din pong katulad ko, nakakaintindi po sila sa buhay. Importante po sila sa akin. Sumunod sa pagsabog ng Mount Pinatubo, ang tuloy-tuloy na kalamidad na dulot ng lahar sa Pampanga. Nabura ang maraming barangay at sakahan. Ngayon, ang bakas ng kalamidad na ang siyang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga taga rito. Kasama sa ekonomiya ng buhangin at bato, ang barkadang 3 Stars. Ilang oras na sila sa tumitinding init at kumikirot na ang kanilang gutom. Sa ganitong oras, si Alvin na ang kanilang inaasahan. Tahanan ni John Paul ang huling pickup niya. Sa wakas, dumating din ang delivery. Minsan, bawat isa sa kanila, binibigyan akong 20 o kaya 30 kung makadalawa silang truck. Pero masaya na naman ako sa binibigay nila eh. Tagatid lang ako ng pagkain eh. Mga napal? Si Alvin po, kahit asar-asarin mo po yan, hindi po magagalit yan. Kasi naiintindihan niya talagang ganyan na po siya eh. Paglaki, ganun na talaga. Meron po nga po nagbibigay ng sulat sa kanya. Yung nakasulat, Dear Piki, punta ka sa amin, ibibili kita ng bagong paa. Masakit nga po sa damdamin, pero naiintindihan niya na po eh. Kasi talagang ganyan na po siya. Kahit ako po, kahit naasar ako sa kuya ko, talagang ganun na po yung buhay. Dati raw, hindi kailangan lumayo rito para sa pagkain. Marami po dating kangkong dyan sa gilid mo. Kangkong... Tsaka meron pong mga isda-isda po umabos yun. Malalaki po yung isda dati. Ngayon na lang po nawala yun. Meron pa pong doon, malinaw na... Kaya lang, nakakaligo ka po. Pag katapos mo naligo, ganun na yung gulay. Oh! Isang ko! Asmong! Hindi naman pala puro trabaho ang 3 Stars. Kasama ang paliligo sa paghahanda para sa isang espesyal na okasyon mamayang gabi. Wala pang mga nobya ang 3 Stars, kaya sila pa rin ang magkakasama sa sayawan sa Valentine's Day. Pang matanda man ang kanilang trabaho, mahihiyaing teenager pa rin sila sa ganitong sitwasyon.
Nang may nakaamoy ng trouble, lumipat sila sa ibang party. Kaaway ba kayo dito? Yung po mga, hindi naman po sila kaaway, pinagtitripan lang po yung mga kasama ko. May namataan daw silang kaaway ng barkada mula sa kabilang ibayo. Kahit oras na ng kasiyahan, hindi nawawala ang pag-aalala ng mga batang tila mabibilis, tumatanda. Matapos ang panandaliang saya, balik trabaho ang barkadang 3 stars. Nakiangkas sila sa isang truck. Pabalik sa kaharian ng mga boulder. Ngayon, matitikman nila ang bunga ng kanilang pagod. Makarga na tayo. Kikita na yan. Makakapera na tayo niyan. Mga flat lego. Pagdating nila sa Pasig, wala ang inaasahang truck na maghahakot sana ng kanilang mga naipong bato. Nasiraan daw, kaya wala silang magawa kundi maghintay. May dumating na balitang may truck na raw, pero hindi pa ito makakarating. Ano po kasi yung cargo eh, hindi makakadaan dito kasi ano yung gulong niya, lalalim. Lalalim. Babaon yung gulong. So, paano yan? Ayun po yung ano na lang yung loader. Loader na lang. Makakakot. Pagkatapos ng ilang araw ng manu-manong trabaho, may modernong makinarya na rin na tutulong sa kanila. Ngunit kayod makinarya rin ang ipinamalas nila. Sa kalagitnaan ng trabaho, naaksidente ang isang kasamahan nila. Tinamaan ng bato sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagkahilo. Sa ganitong hanap buhay, kakambal na talaga nila ang panganib. Ang laki ng bukol ko dito, oh. Ganun ako, nahulog yung bato. Natamaan niya ako kanina dito. Sinimot nila ang bawat tambak hanggang sa maubos itong lahat. Mas maliit ang kita ng tropa ngayon kumpara sa inaasahan nila. Naka 1,000 lang kami. Kasi pinabayad sa amin yung operator ng loader. May 1 linggo rin kami nagpulot dyan. 5 po kami maghahatingan dito. Kasi may babayaran pa po kami ng merienda. Doon sa tindahan. 281 pa po tayo. Pakiramdam nila, parang may pumukpok daw ng bato sa kanilang ulo.
Tsaka ano po, napansin ko rin po, kumunti po yung bato namin. Inakaw po siguro. Alam ko po, kasi yung bato namin dyan, may 2 truck. Ngayon po, 1 truck na lang po yung nakarga. Pero yung bandan doon, meron pa po kami natirang bato. Pero parang kumunti po yun dito. Minsan po kasi, yung nagbo-boulders, pag nagkulangan nyo sa kanila, kukuha sila sa amin. Kahit pala rito, may nangungurako. Ngunit wala kaming nakitang bakas ng galit kay John Paul at sa ibang 3 stars. Ano nga ba naman ang magagawa nila? Sa ilang araw na nakasama ko sila, nasaksihan ko ang mga katangiang bihira ng makita sa mga nakatatanda. Katapatan, pagmamalasakit, pagtanggap sa kapwa, at magandang halimbawa para sa lahat. Mula sa Porac, Pampanga, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.